Hello mga ka-harness, ayan, itong video na to is about sa journey niya sa suspected glaucoma niya. Dahil may maraming nagtatanong doon sa reels ko sa FB kung paano. Actually, last year pa namin nalaman, July last year, nalaman namin na may suspected glaucoma nga si Harry. Actually, sa ibang hospital pa kami nagpa-check up kasi gusto ko malapit lang. So, ang nangyari, dahil may ibang condition si Harry, napunta kami ng PCMC at saka East Avenue. Ngayon, una kami nagpatingin isa PCMC. Ngayon, ang kaso, sa time na yung last year, nagpa-check up kami. Ay, this year na pala, March. Nagpa-check up kami sa ophthalmology sa PCMC kasi under pa naman si Harry, 18 years old, kaya pwede siya doon. Maganda sana doon sa PCMC kasi puro mga bata lang. Ngayon, yun nga ang tanong ng isa nating kasamahan na may suspected glaucoma din siya, katulad kay Harry, na kailangan magpa-diagnostic ng optical nerve at saka visual field, dalawang mata. So, ang problema wala sa PCMC. Ngayon, tumakbo na naman kami uli sa East Avenue. Kasi ang PCMC mismo ang nagsabi sa amin na kung may suspected glaucoma si Harry, paalagaan sa DY Center sa East Avenue. So, no choice, balik na naman tayo sa umpisa. Pila tayo sa mahaba, pila. Kung sa bagay, ang pila ng DY Center is maikli lang naman kaysa OPD ng East Avenue, yung pangkalahatan. So, ngayon, ang mga nakapila pala doon, mga naka-schedule na talaga. So, kung napunta ka doon na hindi mo alam na may mga schedule, i-entertain ka naman nila. Pipila ka doon sa mga walk-in. Kaso nga lang, aasikasuhin ang walk-in after matapos yung mga naka-schedule. So, kung hindi nila kayang ma-accommodate yung mga walk-in, papasokin nila pero bibigyan kayo ng schedule kung kailan kayo pupunta. So, ang nangyari sa amin ni Harry, ganun din. Kasi hindi ko alam, may mga schedule. Pero so, pumunta kami una doon, walk-in lang kami. So, sa time na yun, na-check talaga kami ng general OPD ng DY Center. Kasi may general OPD din sila. So, mga kami doon ilang beses kami bumalik doon sa general OPD ng DY Center. Kasi si Harry, hirap na hirap talaga, tumingin doon sa microscope, hirap na hirap kasi masilaw daw. So, mga nakatatlong balik kami sa General OPD Eye Center. So, ganun din ang advice sa amin na magpa-diagnostic kami ng optical nerve at saka yung visual field nga. So, ang problema ko naman noon is magkano? Mahal. Mahal na sa siya? 3,000 plus. 3,000 plus yung babayaran. So, ngayon, kung mabuti na lang at may GL pa ako, yung guaranteed letter. So, sa mga wala pa lang alam sa mga GL na yan, first time nyo, sa mga nagtatanong, yung GL, makukuha nyo yan sa mga politiko or sa nyo mismo. City Hall, pwede kayo humingi sa mayor nyo or vice mayor or mga konsehal ng lungsod. Kasi ganyan ang ginawa ko. Wala talaga ako kalam-alam dati. Gusto ko nang umiyak dahil kailangan ko ng mga gel. Kasi ang dami namin ni Harry pinagdaanan sa kanyang health last year. Ngayon, ito lang last na suspected glaucoma ang pinakalas na pinapagamot namin. So, kung may GL na kayo, madali lang yun. Kung ikaw ay may papel ka ng optical nerve at saka visual field, dadalhin mo yon, hingi ka ng medical abstract or medical certificate. Tapos, i-ask mo yun kung magkano. Bibigyan naman nila ng pressure doon sa diagnostic ng DY Center kasi, syempre, magpapa-schedule ka, magtatanong ka, magkano po ba? May didikit silang maliliit na papel na kung magkano ang babayaran mo. Tapos, i-schedule ka, matagal nga i-schedule. Schedule namin ni Harry. Nagpa-schedule kami March na, January at kami nagpa-schedule. Tapos, April kami na nag-visual field at saka optical nerve. So, ngayon, ang problema ko naman, sabi ko, pwede kumuha ng sabi ko, paano bayaran doon sa diagnostic center, sa diagnostic room? Sabi niya, ma'am, saka na pag natapos niya na yung kanyang gagawin na visual field at saka optical nerve. So,
worried na naman ako. Kasi paano ba i-ano si Harry na walang bayad? Sila, after ng process na ginawa kay Harry, hindi naman kami siningil. Ang ano lang, ma'am, pagbalik nyo, pagkuha nyo ng result, kailangan bayad na. So, yun pala yun. Nakala ko kasi pag undergo ng araw na yun, magbabayad ka. Agad hindi pala. Pag kumuha ka ng result, kailangan bayad mo na. So, ang ginawa ko, after 1 week ko nakuha yun kasi, pero may GL na ako kasi pag gagamitin mo sa sakit center sa DOH, kailangan magpasa ka ng GL, kasama yung request ng doctor, ng ophthalmologist mo, yung optical at saka visual field, medical certificate, yun lang natandaan. Basta ganun yung kinukuha sa DSWD na papel. Hala, nakalimutan ko na. Ayun. So ngayon, nung nakuha ko na, naayos ko na sa Malasakit Center ng East Avenue, kinuha ko kaagad yung result ng optical nerve at saka visual field ni Harry. Then, ayun, na-schedule kami ulit. Kasi nag-walk-in lang kami nun, tapos pinabalik kami. Madalas pag mag-walk-in, i-schedule kanila. Pinabalik kami para si General OPD ulit. So ngayon, thanks God, ang resulta is okay naman siya. Okay naman, walang problema. Parang sa time na yun, kaya tumataas ang pressure ng mata ni Harry kasi hindi marunong, kinakabahan. Kaya sa mga magte-test, kung chinecheck kayo ng General OPD sa ophthalmologist, relax nyo lang ang sarili nyo. Kasi ganyan ang nangyari kay Harry. Pag tinitest siya ng mga doktor, tumataas ang pressure ng mata niya kasi kinakabahan. Pero kasi mahirap daw talaga pag itest ang mata kasi masilaw, masakit sa mata. Pero sanayan lang yan, may papatak sa mata mo. Pero si Harry kasi talagang 3 beses kami balik-balik sa General OPD ng ng DOH Center. Mataas. So, after nung nakuha namin yung result, okay naman, sabi ng General OPD ng DOH Center, papaalaga na kami sa glaucoma naman. Sa glaucoma para ma-sure talaga na walang problema. So, yung mga result, pinasa din sa glaucoma, in-schedule kami once in a month. Ngayon, unang punta namin talagang, sabi ng glaucoma doctor, okay naman yung yung result ng pressure ng mata niya. Kaso nga lang talagang nahihirapan nga daw, kasi tumataas, bumababa. So, ngayon, sabi ng doktor, relax. Pag inaano kayo ng doktor, check, relax lang. So hanggang sa nakatatlong balik kami sa glaucoma specialist, pangalawa, pangatlo, nasanay na siya, ayun, medyo okay na yung pressure ng mata niya. Sabi ng doktor kasi kailangan relax mo lang pag tinitingnan ka. So, after nung nakita nila okay naman, binigyan pa kami ng dalawang beses, magkasunod na 2 buwan na. Sige, test natin ulit pag okay na. Mga huling 2 test natin ay talagang na siya, cleared na, walang glaucoma. So yun nga nangyari, talagang okay naman na wala na siyang glaucoma, thanks God. Kaya sa mga magpapatest ngayon, advice ko sa inyo, huwag niyong gayahin ang anak ko dahil pag tinitingnan siya ng doktor, parang siya, kabado, kailangan relax para makuha nila yung tamang sukat ng mata niyo. Kasi once na kinakabahan ka, pressure, at saka nahihirapan ka pag silaw, talagang tumataas ang pressure. Kaya i-relax niyo lang yung sarili niyo, malay niyo lang yan. Dahil nininervous kasi yung pag-check ng doktor, kaya at pray lang para magiging positive ang result.